mo ito. Paano paraan? May nakilala ako. Dad, may tatak ka ba? Opo. Ano ang tatak mo? Ikaw naman tatakan. Dahil wala na. Hindi na alam. Kasi hindi niya inalagaan. Initulad sa talong sample mga kapatid, yung biyayang bigla sa kanya na hindi niya man lang inalam. Kaya nung siya po ay inaralan, ng ibang pananampalataya, oo nga. Baka yun. Kasi hindi siya nag-aral, sabi ng iba. Nung dati akong Katoliko, hindi ko maintindihan ang aking pananampalataya. Pero ngayon, hindi na ako Katoliko. Naunawa ako na sinasabi ng Biblia. Pero tanongin mo, nung bang Katoliko ka, nag-aral ka ba? Kasi dalawang klase ng Katoliko. Isang sagrado at sarado. Katoliko, sarado ako! Ibig sabihin, sarado isip mo. Sarado ang pag-iisip mo. Ibig sabihin kung ano yung alam mo lang, yun na lang. Hindi ka na nag-aral, hindi mo sa liksik, basta importante. Ito lang ako. Mamamatay ako bilang Katoliko. Sarado ako. Kasi nasabi niya siguro sa isang parte, sa aking pananampalataya, till death, was part, parang gano'n. Paano ba yung sagrado mga kapatid? Ito po yung gumaganap, sumusunod, nakikisa, nakikibahagi. Kahit nahihirapan, subalit masaya naman. Ito po yung binibigyan natin ng halimbawa ng ating pong Ebanghelyo. At hindi mga kapatid dahil ito ay hindi naman napunta sa isang matabang lupa, dumating yung pagsubok sa buhay niya. At sinabi niya, paano? Wala akong tatak. Magandang buhay ko. Sagana ko sa pera. Negosyo ko, malago. Ngayon, lugi na ako. Nung wala akong waspas, ang pera ko akin lang. Ngayon, pera ko hindi na akin. Kasi pag sahod ko, meron flex, ika po ako. Pag magsisimba ako, kinakailangan ko magbuto sa sobre. Kasi parang sa panalangin. Kaya, hindi na ako gaganap. Tapos, itisuri pa ako ng mga kasama ko. Kasi sabi nila, mataba daw ako. Aray. Hindi ako naging isa. Marami kami, kauri. Thank you, Lord. Then, lalayo ka. Kasi hindi mo naiintindihan. Pero ang totoo pala, kung inalam mo lang ang isang bagay, kung sabi ko natin, sa isang sabihan, pagka gusto, maraming paraan. Pero pagka ayaw, maraming dahilan. Doon siya na po sa pangalawang halimbawa. Maraming dahilan. Kaya kung may tanong tayo mga kapatid sa ating po pananampalataya bilang Katoliko, bilang tinatapatan, hindi naman po masamang magtanong. At wala din naman po bayad ng magtanong. Maliban sabihin mo, ang harap mo, per hour ako. Siguro matakot ka. Anong per hour? Hindi yung pagmamasahe, hindi yung pagtatanong. Habang nagtatanong ka, minamasahe kita, kaya per hour ako. Yun ba yun? Linawin ko kasi akala ko yung pagtatanong. Dahil hindi lang yun, yung time ko, sayang, ang consume mo. Kaya per hour din ako. Maaaring mga kapatid, sila po sa ating bawa, Kung titinakot natin, maaaring ito yung nangyayari sa iba. Sa isang pagkakataon, nangyayari sa buhay natin. At sa isang pagkakataon, maaaring actual natin na-experience sa mga bagay nito, So, ba't mga kapatid, yun po nga pinakahuli, ito po yung nalaglag sa mabuting lupa. Paano po ba yung nalaglag sa mabuting lupa? Nasabi ng malay ko, mga anak, dahil nandito kayo, palakpakan yung sarili nyo. Palakpakan yung sarili natin. Bakit kaya sabi ng malay ko? Kasi kahit kayo naabala sa buhay ninyo, kahit may kadinig ka ba, at gusto mo punta ng park, para makita mo yung mga barkada mo doon, kapartats mo doon, kahit na gusto mo masyal, pero mas pinili mong magsimba at maglingkod sa Kanya, salamat anak kasi tinalo mo yung pagsubok sa buhay ng mga oras na yon. Kaya mga kapatid, sa pagiging isang lingkod, Kristiyano, bilang tinataka ng malay ko, sinasabi niya, sa pananampalataya ng mga anak, bilang Espiritu Santo, ang hatid ko ay kaligayahan.
Ang hatid ko ay magkaroon kayo ng magandang buhay na kahit kulang, hindi sapat ang iyong mga kinikita, hindi sapat ang meron ka sa sarili mo, sa buhay mo, sa bulsa mo, sa iyong pamamahay, basta importante, masaya ka. Kasi mga kapatid, meron po akong kakilala, sabi niya lang, bakit ka ganun, Father? Meron naman akong magandang asawa, anak. Tapos, meron sa sariling bahay, meron akong kotse, meron maganda akong anak buhay. Pero parang kulang ang buhay ko. Bakit kaya ganun? Tama ba ang kasabihan, sabi niya, na money cannot buy happiness? Pwede naman eh. Gusto mo punta ka doon sa mga club. Nagpapatawa yung mga galing doon. Minsan gusto mo gayahin para tumawa ka. Sabi niya, kaya lang kong padre, ginagawa ko yan. Kaya lang pagkatapos, pag nawas ko ng club, punta naman ako. Bagoy ko ng bahay, hindi ko alam kung ano ang nawawala sa akin, ano kulang sa akin. Kasi mga kapatid, ang totoo kong kaligayahan ay hindi po nabibili ng salapi. Ang kaligayahan ko ay dumadaloy sa biyaya ng Diyos. Na kahit kulang ka, alam mo sa sarili mo kulang ka, nagkakasala ka, kasi ikaw ay mahina bilang tao. Totoo naman po yung mga kapatid, Subalit every time na tayo po lumalapit sa Diyos, nadadama natin siya, which is importante sa ating pong paglilingkod bilang tao, bilang Kristiyano, bilang tinatakan. Bakit po kaya? Kasi po, yung magkaroon ng satisfaction, magkaroon ng peace of mind, kahit po lang ang iyong pamumuhay, dahil mahirap ka, o mawawala ang iyong kalagayan sa lupunan, ang importante, maligaya ka. Ang importante, masaya ka. Ang importante, kahit kulang ako sa salapi, basta yung pamilya ko walang sakit. Yun ang tatanong sa akin, one time, sa istorya ganito, gusto mo sama ka sa akin? Saan mo? May pinuntahan kami. Pumunta kami sa Guadalupe, sa Tulay. Ano lang yan dito? Padre, marami pong tao dito. Tingnan mo sila, yung mga bata. Meron sila na wala sa iyong mga anak. Meron po silang kariton. Meron silang mga plastic bag na binubuhat-buhat, yung kalakal na tinatawag. Nawala sa aking mga anak. Tingnan mo naman yung mga bata. Ano ang meron sa kanila na wala sa iyong anak? Bukod doon, sinabi mo. Makangiti sila. Masaya sila kahit yun lang ang meron sa kanila. So, yun ang nawawala sa iyo. Yung kaligayahan, yung satisfaction, na kahit meron ka na, nabalit, hindi ka pala masaya. Alam niyo po mga kapatid, nasabi ko ng Panginoon, ang lahat ng bagay sa mundo ito ay pinagkatiwala niya, binigay niya sa ating mga tao para gamitin natin. Hindi sinabi ng Diyos na magpagamit tayo sa mga bagay na nilikha niya. Ang salapi ay inimbento at nalikha, para gamitin sa kalakal, hindi para tayo kalakal. At dahil higit mga kapatid, hindi po yung ating pananampalataya. Tulad po si kapatid-bahagi mga kapatid, tayo po inaananyahan natin pang-ihelyo, napaka-ingatan natin yung biyaya ng Diyos, ibigay po sa atin. Though, aminin natin mahina nga tayo, basta tayo importante, nakakapit ka. Sinasabi po lagi ng mga ito, mga anak, kapit lang kayo. Manatili kayo sa akin. Kahit na pa man ang kalagayan nyo, kahit nasaan kayo, basta sa puso ninyo, hindi ako mawawala. Subalit mga anak, huwag nyo lang kong iisipin, huwag nyo lang ilalagay sa imagination. Kasi ang pananampalataya ng walang gawa ay mao. Hindi po pwedeng, Panginoon, pinupuri kita, hallelujah, praise the Lord. Hindi sapat yun mga kapatid na ini-imagine lang natin. Kasi nga po, para sabihin natin sa Panginoon, mahal kita, iniibig kita, at ikaw ay mag-reply sa salitang ito, dapat hindi po ito galing lamang sa bibig. Mas masarap damhin ang salitang mahal kita kung ito ay may papadama ng taong nasasabi nito. Kung paano ang Diyos ay nasasabi, mga anak, iniibig ko kayo, minamahal ko kayo, na ang hirap pong bigyan ng tugon, para po sa akin, mas mainam na sabihin ko na lang ito sa pagbigitan ng action. Kasi action speaks louder than words. So mga kapatid, hindi pala mahirap na maglingkod sa Diyos.
hindi pala mahirap ang pananampalataya. Sabi niya, mga anak, isipin niyo lang at mangyayari. Kasi sa iyong pag-iisip, gagalaw ang iyong katawan. Parang ito pumapatid ng ho. Minsan ayaw natin, pero yung katawan natin gumagalaw. Minsan ayaw natin pumunta sa pagganap, pero nakikita mo na sa sarili mo, paunti-unti papunta ka na doon. Ano, nasa maraming pagkakataon, siguro naman kahit kayo, nararanasan na, kung tulang kalooban mo, pero yung katawan mo, ato na, lumalakad na. Masama ang loob mo, pero nandiyan ka sa pintuan. Kasi, ito po yung biyaya ng Diyos na itinanim sa bawat isa po sa atin. Ano ho? Ang dapat lamang natin gawin, mga kapatid, na kahit paminsan-minsan sa sarili natin, ay dayain natin sa sarili natin. Kalimutan natin yung mga alalahanin natin. Kaya sinasabi ng malay ko, mga anak, ang Diyos ay mapalinguhin din. Siya din ay naghahanap. Siya din ay nagsiselos. Hinahanap niya yung presensya natin na kung tayo naglilingkod, ibigay natin ang buo nating sarili. Ang buong isip, ang buong puso, ang buo nating katawan, ang buong nating kaluluwa, ang buo nating lakas. Kasi ako mga kapatid, dumating po punto, ang sabi ng malay ko, kaya lang mga anak, ako ay nalulungkot. Kasi kahit marami na akong natakaan, sabi ko, subalit, ilan lamang ang totoong maglilingkod sa akin. Ilan lamang ang totoong nakikita ko sa puso nila ay natutunan ko. Nabuti natin mga kapatid, kung yan ang sinasabi ng Diyos, ibig sabihin, hindi pa ito nakikita sa garo ng suot mo. Hindi pa ito nakikita sa alaas mo, sa katawan. Hindi pa ito nakikita sa laman ng bulsa mo. Hindi pa ito nakikita sa position mo. Kung member ka man, o ikaw ay leader,